Revelation chapter 4 verses 6 to 8. Also in front of the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, there were four living creatures, and they were covered with eyes in front and back. The first living creature was a lion, the second was an ox, and the third had a face like a man. The fourth was like flying eagle. Each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around. Even under its wings, day and night, they never stop saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Magandang araw, at tatalakayin pa natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang living creatures. At ang una pong maturoan na natutuhan ko ngayong araw ay Pastor Russell Ocampoy. The heavenly realm is an entirely different reality. Ibig sabihin po nito, ibang-iba po yung reality ng langit kumpara po sa mundong ginagalawan natin o yung mundong alam natin. Sa Revelation chapter 4 verses 6 to 8 po, nakita po ni John, one of the apostles, yung mga bagay na hindi karaniwan. May crystal sea, may trono, may 4 na nilalang na may mga mata o maraming mata. Sila po yung mga leon, baka, yung tao, yung eagles. Marami daw pong mata kahit sa baba ng kanilang mga wings o ng mga angel wings nila o yung mga pakpak. Pinapakita po na ito na ang langit ay isang supernatural at hindi pangkaraniwang lugar. Hindi po ito maikukumpara sa physical world na ginagalawan natin o yung mga alam natin. Kasi nga po, diba, wala tayong makikita ganong mga creatures dito sa ating realm o sa mundong ginagalawan natin na sobrang dami ng tuloy ng mata and iba-ibang tawag dito ang nilalang o yung creatures. Kaya yung mga bagay po sa langit ay mas mataas, mas holy at lampas po sa natural na pag-iisip natin mga tao. Parang sinabi po ni John sa atin na, guys, iba talaga yung dimension sa langit. Sobrang majestic at holy. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampoy, the four living creatures were created for worship. Yung 4 daw po na living creatures na nakita ni John dun sa langit ay hindi basta mythical beings lamang. Sila po ay nilikha para magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Hindi po sila tumitigil na sumamba o i-glorify ang ating Panginoong Diyos mapaaraw at gabi. Ibig sabihin po na ito, yung purpose po nila ay para magpuri sa ating Panginoong Diyos ng walang humpay. Wala silang ibang ginagawa kundi itaas yung itaas, dakilain at i-glorify ng mas mas mataas pa yung kabanalan at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. So, hindi lang tao yung nilikha para sumamba, pati rin yung mga celestial beings may role din sa worship. Lahat ng creatures doon sa langit ay create para sambahin, papurian at dakilain yung ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampoy, the whole creation is centered around God's glory. Dito po makikita natin na lahat sa langit at sa buong creation po generally ay umiikot po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Lahat po ng nilalang, kagaya ng 24 elders at yung mga living creatures na nabanggit po sa ating talata, pati yung buong paligid po ng trono, lahat po sila nakatuon sa ating Panginoon Diyos. Lahat sila nagwo-worship, lumulod, nag-aalay ng korona at dinadakila ang ating Panginoon Diyos. Sila rin ay nagkukumpirma ng pagiging holy o kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin po na ito, hindi tayo yung sentro ng mundo, kundi ang ating Panginoon Diyos yung ultimate center ng kanyang creation. Ang lahat po ng nilikha mula langit hanggang sa lupa ay para sa kalulatian at para i-glorify ang ating Panginoong Diyos. Yun lamang po.
Maraming salamat and God bless. Amen.